nitong daigdig. Sa mga pampangi ako'y hinihintay at pagliligtas ko ang inaasahan. Tayo po ay magsitayo sa ating Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pisasalamatan sa hapong ito ng aming pagsamba. Pangunahan mo po kami ng iyong banal na espiritu at naway maging handa ang aming puso't isip sa pakikinig ng iyong mensahe sa pamamagitan ng tagapagsalita at maging sa mensahe sa awit na aming maririnig. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala laban sa iyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito'y aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang buwan po ng November ay Stewardship Month at Stewardship Sunday ngayon. Sa susunod po na linggo, November 30, ay atin pong gagawin ang Thanksgiving Sunday. At atin pong, dahil po ito ay Thanksgiving, inanyayahan po ang buong kapatiran sa pagdadala ng mga ani o produktong pangkabuhayan na maaaring ihandog para sa ating linggo ng pasasalamat sa susunod na linggo. Maaari po makipag-ugnayan sa mga kaanib ng lupon ng pananalapi o sa ating Financial Secretary, Kapatid Pasita Ranyeses.
Sa darating na Sabado po, November 29, ay meron po tayong Southern Tagalog Region Ecumenical Movement Symposium na gagawin po sa Sacred Heart College. Ang atin pong tema o topic ay human trafficking, makabagong pang-aalipin, dapat sugpuin, simbahan at lipunan, nagkakaisa sa pagtataguyod ng karapatan at dignidad ng bawat mamamayan. Yan po ay binubuo po ng iba't ibang iglesia. Ang Southern Tagalog Region Ecumenical Affairs Movement po ay binubuo ng iba't ibang iglesia, Apostolic Catholic Church, Iglesia Filipina Independiente, Iglesia Evangelica in Las Islas Filipinas, International Communion of Charismatic Episcopal Church, Roman Catholic Church, United Church of Christ in the Philippines, United Methodist Church, at ang atin pong mga kapatiran sa Focolare Movement. Ngayon pong darating na sa December 5 and 6 po ay meron po tayong Church Workers Fellowship. Sa buwan po ng November ngayon pong linggong ito, November 23 to November 29, ang mga nagdiriwang ng kaarawan ay ang mga sumusunod. Sa araw pong ito, ang kapatid na Ellen Ong at Russell Nicodemos. Sa 24, Dominic Sales. 25, Caridad Cañesa, Ferdinand Sardan, Jubilin May T.I. Sa 26, Crisanta Rivera. Sa 27, ang ating elder, Adoracion de Liosa, Lloyd Tan, Rowan Tanyada, Edgar Liego. Sa 28 po ay si Weba Lera, Josenia, Jeremy Pandes, at sa November 29, Samuel Cadiente, Rodante Fidelino, Reynante Pascua, Tomas Villasante, at Merla Bondad. At kahit po sila'y wala dito ngayong hapon, atin po silang batiin at awitan ng maligayang bati. Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating wina-welcome ang bawat isa sa atin para po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan sa hapong ito. Baka po meron tayong bisita, bagong dating, bagong simba. Wala po. So welcome po sa bawat isa sa atin. Patuloy po nating wina-welcome yung mga nanunood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Dagdag na balita po, yung pong Bundle of Joy na ating pong ginagawa. So mamaya po, yung ating mga daladala, kung meron tayong dala, ay ating pong ihahandog sa panahon na kung saan ay inaawit ang himno ng pagtatalaga. Ganon din po, patuloy po nating pinag-aanyaya yung pong ating Quezon District Christmas Fellowship.
Ito po ay sa December 6, 2014 sa UC City, Kalumpang po natin ito gagawin. Kung wala na po tayong balita, ang ating Panginoon Kristo ay patuloy na nagbibigay ng pagpapahalaga sa lahat ng mga anak niya na patuloy na nagpupuri sa kanyang pangalan, katulad ng ating sinasagawa ngayon. Tunay na siya ay natutuwa. Dahil diyan, mga magulang ko't mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Umawit ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan.
Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Tayo po ay manalangin. Sa buong maghapon, o aming Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagsama sa amin. Na kahit na kami po ay may ginawa, pangsimbahan, pangsarili, pangpamilya, ay nakadako pa rin kami dito sa iyong bahay, Dalanginan, para ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyo pong pag-alalay sa bawat isa. At kami po ay nakarating dito ng maluwalhati at nais naming ipinid ang gabing ito sa pamagitan ng sama-samang pag-awit, pagninilay, panalangin para sa iyo. Sa kabuuan nito, isang dakilang pagsamba, handog namin sa iyo lamang, o aming Panginoon. Maraming pong salamat, o aming Panginoon. Nariyan ka para sa aming simbahan, sa aming paaralan, sa kaaniban, sa konsilyo nito. Kami, dakilang Diyos, ay nagsasama-sama para po sa aming mga gawain, na ang mga gawain na iyon ay amin lamang ginagampanan ang nararapat para po sa aming pansarili at panggrupong pagtugon. Salamat din, o aming Panginoon, at kinikilala namin na mayroon kaming tatag na simbahan sa kabuuan na palagi mong inaalalayan at pinapatnubayan. Sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa iba't ibang mga lugar, sa ibang bansa, para po patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang sumusunod sa iyo, o aming Panginoon. Akapin niyo po sila ng inyong kapangyarihan para po sa katagumpayanan ng kanilang mga pagdilingkod. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming pong lugar, ang aming bayan, ang aming bansa, ang buong mundo. Marami po kaming problema, pero kami po ay nagiging matatag. Dahil sa bawat problemang yun, mayroong solusyon. Mayroong Diyos na umaalalay at tumutugon sa aming mga pangangailangan bilang bansa, bilang iyong nilikhang mundong aming ginagalawan. Andito po ang inyong mga anak, patuloy pong nananalangin. At alam ko po na sa bawat patlang ng kanilang mga panalangin, doon mo sila tutugunin. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pagsamba, at ikaw ang siyang patuloy na maghari. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng pinakadakilang Panginoon, mula noon hanggang ngayon. Amen.
Ang sigasig na ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay ang magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang biyaya na patuloy naming tinatanggap. Narito po ang bahagi ng mga pagpapalang ito bilang pagpasasalamat namin at naway magamit ito sa pagpapalawak ng iyong ministeryo dito sa lupa. Pagpalain mo po ang mga nagsipaghandog at patuloy nawa kaming maging daluyan ng iyong pagpapala para sa iba, lalo't higit sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa pagbasang sagutan sa Aklat ng Mikas, Kabanatang 6, talataang 6 hanggang 8. Ang hinihingi ni Yahweh. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo. Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalan. Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Manatili po tayong nakatayo sa
pakikinig ng pagbabasehang teksto ng ating pagbubulayan sa gabi ito na matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang sulat, Kabanata 1, talatang 9, na ganito po ang sinasabi. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo, ating Panginoon. At ganoon din po sa Kabanatang 4, talatang 2. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Tinanggap po ng bawat isa sa atin ang patuloy na pagpapala ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin.
O dakilang Ama, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa inyong harapan. Inyo pong buksan ang aming puso at isip sa pakikinig ng inyong mensahe na aming dadalhin sa aming pang-araw-araw na buhay. At ganun din ay aming maibahagi sa aming mga kapatid. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong balita kanina ay sinabi na po na ang buwan ng Nobyembre ay buwan ng pagkakatiwala at ganoon din po ng mga migrant workers, ng seafarers, Stewardship Month at NCCP Sunday. Kanina pong umaga nabanggit ni Pastor na hindi po natin inaalaala ang pagkakatiwala at ang pasasalamat sa tuwing buwan lamang ng Nobyembre. Kundi katulad po ng Pasko, nais natin araw-araw ay Pasko. Kaya araw-araw po dapat tayo din ay nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala at biyayang ating tinatanggap mula sa Panginoon. Akin pong pinamagatan ang ating pong pagbubulayan sa gabing ito ng ang pagpapala ay pagkakatiwala. Katulad po ng nabanggit ko na, sa buwan pong ito ay inaalala din po natin ang ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan na nagsasakripisyong mapalayo upang maghanap buhay. Sila po yung tinatawag nating migrant workers o mga migrante. Sabi nga po ni Mr. Webster, ang migrant ay yung po mga taong nangingibang bayan upang dumayo ng paghahanap buhay. Huwag po nating isipin na ito po yung mga foreign migrant workers lamang. Kasama din po dito yung mga local migrants. Katulad po ng mga taga Luzon, pumupunta sa ibang lugar ng Pilipinas. Katulad po ng isang manggagawa natin dito na ngayon ay nasa Dumaguete City. Ganun din po ang mga taga Mindanao, pumupunta sa Visaya, mga taga Visaya, pumupunta sa Luzon, upang hanapin ang kanilang kapalaran, sabi nga. Subalit, ako po ay naniniwala na ang hinahanap po nila ay ang pagpapala at biyaya ng Panginoon. Meron pong nagsabi nga na aabutin natin at sasahudin lamang ang biyaya ng Panginoon kasi ito ay napaka-masagana. At bilang pong pagpupugay sa ating mga migrant workers, meron po ba tayo ditong migrant workers? Kahit po local migrant. Yung mga taga-Isabang na nasa Lucena, mga taga-Lucena na nagtatrabaho sa ibang lugar, meron po tayo ditong migrant. Si Kuya Manny, taga-Unisan, pero nandito na siya sa Lucena. Local migrant. Ano po? At bilang pong pagpupugay sa kanila, atin po silang palakpakan. At higit sa lahat po, bigyan natin ng mataas na pagpupugay ang ating Panginoon kasi siya po ang nagkakaloob nitong lahat sa atin. Ang pagmamigrate po, ang pagkilos ng tao upang maghanap ng kanyang ikabubuhay, ay nangyayari na po noong una pa man. Sa panahon po ng mga Israelitas. Ito po ay alam na alam natin ang kwentong ito. Kaya po napunta ang mga Israelitas sa Ehipto dahil sa pagkukulang nila sa kanilang sariling lugar. At alam nila na sa Ehipto, doon ay sagana. At dito po nagkakaroon ng immigration.
Dahil nakita nilang masagana sa ibang lugar, doon na sila maninirahan. At doon nagiging immigrants ang mga tao. At sa ganitong mga pangyayari, minsan, nagkakaroon ng exploitation. No? Namimirmihan ng tao, meron namang nagsasamantala. Marahil dahil sa kapangyarihan, sa kanilang kalalagayan, o posisyon sa buhay. At dahil nga po sila ay na-exploit, nakikita natin, nababasa natin, naririnig natin, ang mga nangyayari, hindi lamang po sa ating mga kapwa Pilipino, hindi po lamang dito sa ating lugar, ganun din po sa ibang bansa. At ito po ay nangyayari din doon sa panahon ng mga Israelitas. Sila ay, sabihin na natin, na-exploit ng mga Ehipsyo dahil ginawa silang alipin, dahil sila ay dumami. So natakot sila, ginawa silang alipin. Subalit ang Panginoon ay parating nakatingin sa kanyang mga anak. Kaya sila ay hinango. Kung paano hinahango ang ating mga manggagawa o ang sino man na nakakaranas ng pang-aapi, ay ang Panginoon ay kumikilos sa maraming kaparaanan. Kung paano tinawag ni Yahweh si Moises upang ilabas ang mga Israelitas. Kung paano kumilos ang Panginoon sa maraming kaparaanan upang ang ating mga kapatid na na-exploit sa ibang bansa ay mabigyan ng katarungan. Maalis sila doon. At nakita po natin ang mga kwentong ito. Pero tingnan po natin, balikan po natin muli ang kwento ng mga Israelitas. Bakit po sila umabot ng 40 taon sa wilderness? Ang sabi po ng ilang teologo, dapat daw po ay 40 days lamang ang paglalakbay. Bakit po sila ay nabot ng ganun katagal? Anong nangyari? Kung atin pong titingnan ang mga pangyayari sa ating buhay, minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok, paghihirap. Maaaring sa tingin ng iba ay madali lamang ang solusyon. Pero bakit tayo nahihirapan? Meron pong ilang dahilan marahil na makikita na nature na yata o kahinaan na nating mga nilalang. Ang isa po ay, ang tao daw po ay likas na matigas ang ulo. Tingnan po nga natin. Tigas nga. Ano po? Maigsi ang pisi sa pagtitiyaga. Madali tayong mainip, mareklamo, at hindi makapagtiis. Sa madaling sabi, madaling mabitag ng kasalanan. Kapag po nakita natin yung hindi tayo makapagtiis, hindi tayo makapagtiyaga, madali po tayong mahulog sa mga pagkakamali. Mga katangian marahil na nakita rin natin sa mga Israelitas at nakikita natin sa ating lahat. Meron pong nagsabi ng ganito, na ang mga migrante daw po, sila ay nagtitiis at nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sabi naman ng isang tanong, lagi kayang makapagtitiis o makapagtitiyaga ang mga tunay na mananampalataya sa kanilang pagtatalaga bilang Kristiyano o maaari kaya silang tumalikod sa pananampalataya. Kapag po tayo ay tumanggap ng isang gawain, kaakibat na po nito ang pagtatalaga ng sarili.
Maging saan man po ito, maging sa loob ng ating bayan, sa loob ng ating iglesia, sa loob ng ating tahanan. Meron din po marahil tayong narinig o nabasang mga kwento na may mga tumalikod sa kanilang pananampalataya upang mapanatili sa kanilang mga trabaho. Sari-saring batikos marahil ang maaaring tinanggap nila. Subalit sa Panginoon lamang, ang Panginoon lamang ang nakatatalos ng kanilang mga puso. Wala pong sino man sa atin ang nakatatalos ng puso natin. Pinabulaanan naman ng ilan, mga Kristiyano ay ang mga Kristiyano ay maaaring tumalikod ng ganap sapagkat pinanghahawakan nila ang mga pangako. Ito po ang mga pangako. Meron po tayong ilan dito, babanggitin. Pananatilihin tayo ng Diyos sa Kanyang kamay at sa Kanyang pag-ibig. Meron pong isang poem na ang title po niya ay Footprints in the Sand. Alam na alam po natin ito. At ang kwento po nito ay may dalawang bakas na naglalakad hanggang sa maging dalawa na lamang. Bakit po kaya? Yun po yung panahon na tayo po ay kinakarga na ng Panginoon. Ano po? Dito ay ipinakikita sa atin na ang Diyos ay hindi bumibitiw. Ang pagpapala ng Panginoon, ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Alam din natin na ang kwento ng ilang manggagawang migrante na nakaranas ng hindi maayos na pagtrato sa trabaho at humanitarian reasons, nakita natin kung ilan ang nanatili at nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Meron nga po tayong kasabihan, sabi, ang umaayaw ay di nagwawagi. Ang ikalawa po, iingatan tayo ng Diyos mula sa masasama at pananatilihing matibay ang ating pagtatalaga. Kung inyo pong naaalala ang ating lesson ngayon sa Bible study at sa Sunday School, ito po ay lahat ay umiikot sa katapatan ng Diyos. At doon po sa Bible study, ang katanungan naman ay gaano natin kakilala ang Diyos. Alam natin na tapat ang Diyos. At yan po ay hindi kine-question. Pero tayo po ba ay tapat sa Kanya? Kahit alam natin na sabi nga po nung ikalawa, iniingatan tayo ng Diyos mula sa masasama at pananatilihing matibay ang ating pagtatalaga. Kung tayo po ay patuloy na naniniwala, nananampalataya na ang Diyos ay parati nating kasama sa anumang bahagi ng ating buhay, dahil siya po ay tapat, kaya dapat po tayo rin ay magtatapat sa Kanya. Ang ikatatlo, ang mabuting ginawa ng Diyos na sinimulan sa atin ay Kanyang tatapusin. Totoo po ba ito, mga kapatid? Na alam natin na ang Panginoon ay gumagawa sa atin at siya rin po ang magtatapos nito. Nais ko pong basahin ang ilang talata na nakasulat sa aklat ng Exodus, kabanatang 34, kung kayo po ay may mga Bible, maaari po ninyong sundan. Talataang 6 at 7a, na ganito po ang mababasa.
Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libu-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala." Ganun po katapat ang Panginoon. Sa araw-araw pong buhay natin, tayo ay nagkakamali. Maaring sa tingin natin ito ay maliit, subalit ang kasalanan po ay kasalanan. Maliit man o malaki ay kasalanan. Ito po ay patuloy na pinatatawad sa atin ng Panginoon. Tunay po na ang Diyos ay nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsalangsang ng kanyang mga anak. Pinatutunayan ito ng kasaysayan maging noong una pa man kung paano ang tao ay nakakalimot at pagkaraan ay bumagbabalik loob sa Diyos. Ang pagpapala at pagkakatiwala ng ating tinanggap ay ating pakaingatan at pagyamanin. Ang ating pakikipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo ay huwag nating tatalikdan. Kung tayo man ay magkaroon ng material na kayamanan dito sa lupa, alalahanin natin ang sulat sa Ebanghelyo ni Lucas. Sa Kabanatang 16, talatang 13 na ganito po ang sinasabi, na walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Opo, mga magulang at mga kapatid, sapagkat mamahalin niya ang isa at itatakwil niya ang ikalawa. At katulad ng pasasalamat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa pananampalataya na hindi nakakalimot maghandog bilang pagbibigay pugay at pasasalamat sa lahat ng pagpapalang kanilang tinanggap mula sa Diyos. Mababasa po natin sa sulat niya sa mga taga-Filipos, talata 14, Kabanata 14, talatang 19, ganito po ang sinasabi bilang hamon po sa bawat isa sa atin. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang inyong kailangan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at sabay-sabay po natin sambitin ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikiisa sa ating kasaysayan at buhay, sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesucristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya na kapangyarihan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa kasama ng Kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos na puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen. Gagawin po natin ang ikalawang paghahandog.
mataas na salungat, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bilang iyong mga katiwala, o aming Panginoon, ibinabalik po namin ang ilan sa mga ito para po sa aming mga kapatid ngayong Pasko. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na naghandog at maghahandog pa para po sa aming bundle of joy, o aming Panginoon. Ibig sabihin lamang nito, pinagkatiwalaan mo kami, may karapatan naman kaming bumawi sa pamamagitan ng aming kapwa para sa iyo. Ngayon, o aming Panginoon, patuloy po kaming nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang isa nga po sa iyong anak ay lumapit sa inyong dambana, tiklop tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Ikaw po ang mas nakababatid kung ano po ang kanyang inilapit sa iyo, aming Panginoon. At alam ko po, hindi pa man niya nasasambit ng kanyang mga labi, ng kanyang puso, ng kanyang kaisipan. Ito po'y batid na ninyo. I-bless mo po siya, aming Panginoon, at alam ko po, ikaw ang siyang maghahari sa kanya. Gayon din, o aming Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto. Patuloy naming itinatalaga ang aming mga sarili, ang aming pong pagtayo, ang aming pong panunood, ang aming pong pakikinig ay bahagi ng aming kapahayagan na nandyan ka para sa amin. Kaya naman, patuloy kami nagtatalaga para sa iyo. Kami po, dakilang Diyos, ay natatapos sa gabing ito ng aming pagsamba. Pero hindi po dito natatapos ang aming paglilingkod. Pagkus pa nga, uuwi kaming baon-baon namin ang aming narinig, dagdag kalakasan ng aming pananampalataya, at bubuksan namin ang baong yaon sa panahon na kailangan naming maging matatag bilang iyong mga mananampalataya. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Kami po ay matutulog sa gabing ito. Samahan niyo po kami. At ang kinabukasan, ibigay sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan, at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod. Ang patuloy na pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan, at ang paghahanap buhay ng aming mga magulang. Muli, o aming Panginoon, marami pong salamat. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon. Unang-una na sa inyong anak na lumapit sa inyong harapan. Pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo, dahil ikaw ay kanyang tapat na anak, patuloy kanyang pagpapalain. At sa bawat isa sa atin, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.